dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ang Senado, ginugulo po ang Senado. Pero of all days, bakit ho nung araw na yun? Kasi sinabi nila may butuhan. Yeah, Tama may ho? butuhan. At tungkol saan daw ho yung butuhan? Change of leadership Wow naman! Wow! Wow! ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership. Kita nyo mga kababayan, sino ba talaga nang gulo sa Senado? Sabi ni Alan Peter Cayetano, ginugulo daw nila ang Senado. Ayan o, maliwanag. Anong ginawa ni Bato? Pumasok lang para bumoto. Tapos nawala na naman. Tingnan nyo naman ang katarantaduhan nila. Isipin nyo maigi, hindi naman tayo mga sinto-sinto kagaya ng mga taga-suporta ni Duterte. Isipin nyo, pumasok si Bato. Bumoto. Tumakas. Nasaan yung pagtatrabaho? Di ba? Sabi niya, nagtatrabaho naman daw siya. Nasaan na naman siya ngayon? Umiska po. Walastik mga kababayan. Tapos sasabihin sino ng gugulo? Ibinibintang na naman kay Pangulo daw ang panggugulo. Galing daw sa gobyerno ang panggugulo. Itong mga magugulo Itong kulto ni Duterte Dahil ako ang pang-13th vote. Hindi mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano. Ayan, nilaglag niya. Si Cayetano daw ang tumawag sa kanya para bumoto. Agoy, mga kababayan, ayan nagkalaglagan na sila. Umamin na si Bato de la Rosa. Kaya pala, pumunta si Bato de la Rosa sa Senado kasi kailangan ng boto para maagaw ni Cayetano yung pagiging Senate President. Ayan, galing kay Bato. Mga walang ya talaga itong mga ito, mga kababayan. Mga walang ya. Ayan, maliwanag, mga kababayan. Galing kay Bato mismo. Si Cayetano ang tumawag sa kanya para pumunta, para bumoto, para maagaw ang pagiging Senate President. Si Senator Alan. Sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano. Si Senator Alan Cayetano. Beg! Paano ngayon ito? Di ba maliwanag na talagang planado yung mga nangyari. Kakonekta ito. Bakit Alan Peter Cayetano tinawagan mo si Bato nagtatago nga ito? Pinangakuan mo ba o naplano nyo na talaga kung paano siya makakatakas? Ganun ba yon? Di ba? Paano na? Uhaw talaga sa Senate President seat. Kapal. Ayan na. Si Bading. Kayo, mga kababayan. Sipin yung maigi. Alam niyo mga kababayan, maaaring yung mga DDS nahihirapang unawain. Pero tayo alam na natin. Di ba? Alam na natin. Nisakay ako doon sa van. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Hasta sabi ni Senator Alan, sumakay ka dyan sa van. Kita nyo mga kababayan. Di ba? Mga gago, di ba? Tingnan nyo yung palabas nila. Sa bunganga nila mismo nang gagaling yung kanilang katarantaduhan, yung kanilang drama. Sa bunganga nila nang gagaling. Di ba? Di ba? Gago talaga mga kababayan. Lovers Moon, thank you sana oil. Paano ngayon yan? Eto na ho. Naku, Diyos ko, eto na. Eto na mga kababayan. Pasok na natin tong si Boying Remulla. Meron hong bagong announcement. May bagong pasabog, mga kababayan. May pinasambulat. Pasok! Ang first draft ng Ombudsman sa kanilang investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. Nakatutok si Darlene Kai. Mahigit 35 raw ang mga gumugulong na investigasyon sa Office of the Ombudsman kaugnay ng maanumalyang flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Isa raw sa mga malapit ng mahinog ang reklamong plunder laban sa ilang senador at congressman. Patay! Parang parang prutas, saging na pinahinog mga kababayan yung mga kaso.
Si Boying eh, no? Alam nyo mga kababayan, ako duda ako rito eh. Mukhang parang eto senyales ano? Sige, subukan nyo na hindi i-impeach si Sara. Yayariin ko kayo sa mga kaso. Hey! Mga kababayan, Oh, sige, tuloy! Yung 61-page complaint, first draft, That's another matter. mayroon pang, mas mabigat yun. Mas mabigat Ito yung yun. conspiracy to commit plunder. Grabe, no, mga kababayan, no? Mas mabigat pa raw ito dahil ito pagsasabuatan. Pagsasabuatan para mag-commit. Oo. Ng plunder, mga kababayan, plunder. Walang piyansa. Naku, Diyos ko. Walang piyansa ito, mga kababayan, walang piyansa. Which will involve everybody. Itong una, Senate and House. Senate and Everybody involved. Naku, yan maliwanag Involved daw ho ang Senado at ang Kongreso. Patay. Sino kaya ang tinutukoy sa Senado? Paki-comment nyo naman. Kasi ako, ang naiisip ko dyan, si Chis Escudero, si Villanueva, Jinggoy Estrada, at si Marcoleta. Ano po? 4 ho sila, mga kababayan. Baka naman sumabit pa si Mark Villar. Di ba, mga kababayan? Yung mga hayop na yan, yung mga mukhang pera. Nakala mo gusto nila, kanila yung pera sa buong mundo. Yung mga yan, sige, tuloy. Kaya makapal. Conspiracy na yun, no? Saka, we will detail. Kwan yan. Congressmen and senators. Hindi Kabilang sa mga iniimbestigahan ay ang mga miyembro ng small committee kung saan umano ginawa ang insertions at pagbabago sa budget base sa naging alegasyon ni Nabota City Representative Toby Tiangco. Kasama sa mga tinukoy ng mga miyembro ng small committee ng Kamara para sa 2025 budget, sina dating Congressman Zaldico, Nako! Puta, dapat panagutin yan. Saldi ko. dating Marikina 2nd District Representative Sela Kimbo, Nako, isa pa yan. Yari kayo. Mga putang ina yung mga magnanakaw kayo. Alam nyo, galit tayo sa mga nagpapanggap na mahal ang bayan pero mga dorobo naman, mga dorobo ang mga putang ina. 4-piece party list Representative Nonoy Libanan at Nako, libanan! Muntik nang maging libayan, Muntik nang maging libayan yun, Ubusin natin yan. At sino yan? Itong isang to. dating Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe. Nako, Manix Dalipe, taga Sambuanga. Grabe sila, mga kababayan, Nako! Nasaan na daw si Stella Kimbo? Nasaan si Manix Kasama Dalipe? Nasaan yung minority leader Libanan? Nako! It's about time that as a country, we face reality. Correct. Na kailangan ayusin natin ang sistema. Yun lang naman yun. Diba, mga kababayan? Yan ho ang bilin siguro ni Pangulo, ayusin ang sistema. Panagutin ang mga dapat panagutin. Kung sino man ang may kasalanan, siyang dapat na ay makulong at makuha ang lahat ng mga ninakaw nila. Ganon. We have to take, panagutin. we have to din lang para wag nang tularan. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig Sabi ni Boying, mga kababayan, mabigat yun yung sinabi Mabigat yung sinabi. Shoutout po sa inyong lahat sa lahat ng mga bagong dating, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sabi ni Boying, mabigat yun. Panagutin lahat. Sabi? Oo. Panagutin lahat. Sabi, mga kababayan. dina Kimbo, Libanan at Dalipe sa mga pahayag ng ombudsman pero hindi pa sila tumutugon. Nauna na nilang itinanggi ang pagkakasangkot sa anomalya. Sabi pa ni Remulla, malapit nang matapos ng Office of the Ombudsman ang ikalawang kaso ng money laundering laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Magbibigay pa ba ako ng opinion ko rito? Baka sumama na naman ang loob nyo. Arnold Lopez, hindi yata nagla-like sila Ayaw kaya yatang pakinggan, magsasalita pa ba ako? Magbibigay pa ba ako ng opinion din wala naman si Jojo Chavez at saka wala naman si... Sino to? Wapa. Anong gagawin natin?
Wala akong audio, wala. Oo, wala akong audio. Puta. Di ba? Ano na? Sinasabi ko sa inyo eh. O paano na ito? Ayoko na magsalita. Sige na. Pagbibigyan ko na kayo, kaya lang ulitin ko. Hindi po sa akin galing ito. Hindi galing sa akin yung balita na yan. Galing kay Crispin Remulla. Nako, dalawa na daw mga kababayan. Nako, talaga naman si Ninong Martin, yari ka talaga. Yari talaga si Ninong Martin dito. Ang Office of the Ombudsman ang ikalawang kaso ng money laundering laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Nako, money laundering, dalawa na. Pangalawa na daw na kaso ni Ninong Martin. Yun daw pong mga kababayan. So, hindi nga hindi ako galit dyan kay Ninong. Bakit ba? Hindi ako nagagalit. Di ba? Mildred, Biduya, mag-like kayo. Di ba? Hindi ako galit. Ulitin ko Hindi ako galit kay Ninong Martin. Nagbabalita lang po ako para sa patas, para sa tapat na pagbabalita po sa inyo. Hindi po pwede na yung gusto nyong marinig lang sa akin ay yun lang yung maririnig ninyo. Na kailangan minsan, dahil mahal ko kayo, love na love ko kayo, kailangan ay marinig nyo yung katotohanan kahit masakit. Hindi ko kayo bobolahin. Ganon, di ba? Hindi ko kayo bobolahin. Ano daw? Ito, dalawa na daw mga kababayan eh. Dalawa na daw itong nahihinog na raw na money laundering ni Ninong Martin natin. Ombudsman ang ikalawang kaso ng money laundering laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Hiningi rin namin ang komento rito ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado pero wala pa rin siyang sagot. Patay. Wala. Hindi na sasagot yan mga kababayan. Hindi na masasagot. Di ba? Michi girl. Hindi na masasagot ni paring Martin yan. Paano pa masasagot Nagdidelikado na nga ni. Malapit na magugulat na lang kayo. Aarestuhin na yan Di ba? Pag inaresto na, sana'y maniwala na kayo. Wala naman ako magagawa dyan Di ba? May magagawa ba tayo dyan? Sabi ni Remulla, malaki ang maitutulong ng Partial Senate Blue Ribbon Committee report sa mga gumugulong ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. By September, marami tayong ifa-file pa. Nako. Tungkol sa flood control. Nako. Saka yung mga conflict of interest cases. Darlene Kai, Ayan mga kababayan Our beloved Boss Mike